Nakakabahalang balita, maaaring masuswindi ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa panganganib ng kabandang bayan. Ayon sa mga ulat, ang pondo ng bansa para sa taong 2024 ay malapit ng maubos. Ito ay nagdulot ng agam-agam sa kakayahan ng gobyerno ipatupad ang mga proyekto at serbisyong pangkalusugan, edukasyon at iba pa. Ang pangyayaring ito ay nagtaas ng tensyon sa politikal na lipunan, lalo na't hindi pa lubos na naipapaliwanag kung paano at bakit nangyari ang ganitong sitwasyon. Sa gitna ng mga pangamba at agam-agam ng mamamayan, hinihimok ang pamahalaan na agad na kumilos upang tugunan ang problemang ito at magbigay linaw sa publiko tungkol sa estado ng pambansang kabayan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinaharap ng bansa, nananatili ang panawagan ng mga mamayan para sa transparency, accountability at tamang paggamit ng pondo ng bayan. Mahalagang tiyakin ng pamahalaan na ang bawat sentimo ng kaban ng bayan ay naaayon sa pangangailangan at kapakanan ng mamamayan, lalo na sa gitna ng mga krisis at pangangailangan ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses. Tagum City at ininsulto ng todo-todo ang mga katutubong pamayanan sa Mindanao at sa buong Pilipinas nang tinawag niyang tamad, pakainin, palamunin at ginagamit ng mga politiko at kung kaya nandyan sila sa Kapitolyo. At makakasama natin si Dr. Lorraine Marie Badoy, Attorney Vic, before your reaction to that very revolting to sensibilities of the people na uri ng pahayag ng isang local chief executive, no, like Mayor Ois ng Tagum City. Ma'am, sa huling bahagi po ng ating programa sa Pilipinas Nating Mahal, kasama po natin si Atty. Vic Rodriguez. Hi, good morning, good afternoon, Eric, and good afternoon, ES, at lahat ng ating mga kababayan. Nakaka-land ng aeroplano, and I heard yung tail end no sinasabi niyo about the 81% budget. I'm sorry, I need to go back there because the way it was explained to me by high officials of the DPM is that it is a red flag. Kasi ano ba ibig sabihin ng DPM? Department of Budget and Management. Ibig sabihin, yung pag-manage niyan, hindi na talaga maganda. Na inubos mo 81%, nandun pa lang tayo sa first quarter. Ang ibig sabihin nun, sabi nila sa akin, is that somebody in the higher up pressured them to release that grudge money. Kasi nung panahon, nung time nila, talagang binamanage nila yan, 25% first quarter, and then they'll monitor, and then it's part of the good housekeeping of our government. So it is a red flag indeed that 81% of our budget has already been released in the first quarter pa lang. So I only wanted to tell you that kasi mahalaga na alam natin yan. And also to respond to yung IP, no? Nakakadugo ng puso na meron pang ganyan mga lingkod bayan, mga ignorante, no? Na sila pa ay nagiging parte ng panggigipit at pangmamaliit sa ating mga kapatid na patutubo. That is all I want to say at this point. Yeah, thank you ma'am for that reminder. Tama po kayo. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez, hindi po yan normal na nakikita. It's an alarming situation that we can see na nauubos at nare-release ang pondo intended for 1 year, first quarter pa lang, may 8 buwan pa tayong inantay. At mukhang inuna ang pagtingin ni Atty. Vic Rodriguez, inunahan ng Supreme Court para mapaubos yung mga questionable na component ng budget at magamit na, at so that kung magkulang man ay mag-supplemental budget lang, pero technical nila ang Supreme Court dahil there is nothing to implement with even the ruling that becomes favorable to question itong illegal na pagsingit sa laman ng budget. Tama po kayo. And kukunan natin ng reaksyon si Atty. Vic Rodriguez dito sa sinabi ninyo, Ma'am Lorraine, na nakakabahala at very nakakasakit, nakakadurog ng puso na pahayag ng mayor ng Tagum City na minamaliit at dinudurog ang pagkatao ng ating mga katutubo at mga tribo. Atty. Vic. Good afternoon, Doc Lorraine. I am one with you doon sa observation mo doon sa budget, how it is being managed or mismanaged depending on how you will call it and how you will look at it.
Kaya nga pinag-usapan namin kanina, babalik natin yan doon sa 800 billion and program funds. Hindi lang yung mismong 5.7 something trillion peso 2024 budget. Talagang questionable at may tila, kaya nga kayo, hindi ba nagtanong lang kayong dalawa ni Ka Eric ikinulong kayo Opo. Hindi ba? So dito makikita natin at yung ginawa nila dito sa IP, it's unbecoming of an elected public official. Tama. Remember, all the public official, whether appointive or elected public official, public office is a public trust. Exactly. At yung mga salitang ganyan, masyadong matapobre at tuwing eleksyon naman, babalik din kayo sa kanila, hihingin ninyo yung kanilang support at boto gamit ang inyong matatamis na pananalita. Tama. So hindi dapat palagpasin din yan ng DILG. DILG. Dapat yan tingnan ng DILG o yung nagsuspindi kay Governor Edwin Hubahib. Si Executive Secretary na under the office of the President. Dapat kung ano ang treatment nila kay Governor Edwin, ganun din ang treatment nila dito. Attorney Vic, may interaction yata si Yes, Ma'am Lorraine. Lorraine, sorry. Hello, ma'am? Oo. ES, may sasabihin sana ako kasi, hello? Go ahead So po, go ahead parang, po. when it seems like, it seems like namomolitika lang si Governor Hubahib. But let me be the first one to tell you na I've worked personally and closely with Governor Hubahib, and what stands out with this man is his real love for the indigenous peoples. At gusto kong magsalita ng ganyan kasi gusto natin baguhin ito mga bulok na trapo na puro salita, and of which Bongbong Marcos is the poster boy. So we want to rebuild our country, right? So this is why I'm speaking out like this, because Governor Edwin Hubahib is one of a kind. He's actually like PRRD, no? Hindi lang puro salita. Yeah. And he's a champion of the IPs. Eric and I know that he is a pillar kung bakit siya napabagsak ang CPP, NPA, NDF dyan sa hotbed sa Talaigon and Davao del Norte. Because of Governor Edwin. And how did he do it? Good governance. He built roads. He facilitated schools, health centers, all of that. So this is how it happened. So this is the kind of public servant and leader that we want to put in office. Yeah. Ma'am, the final reaction of Attorney Vic Rodriguez before we wind up finally sa program na ito. Attorney Vic, binulgar kahapon ni Congressman Alvarez na dahil sa maruming politika na binabanggit namin ni Ma'am Lorraine dito, sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr., pinatigil yung mga flood control project. Kaya bumaha ng todo-todo sa area ng Davao del Norte. Naka-pipeline na, nasimulan na sa previous government, pagdating ni Lagdameo at ng bagong gobyerno ni Marcos Jr., hindi sinama sa mga budget nila. Number 2, kalsada, pinatigil. Number 3, mga scholarship sa katutubo, nawala. And many more. Attorney Vic, hindi lang po ito reklamo sa Davao del Norte. This seemed to be widespread na pagkalugmok ng tamang ugnayan ng national leadership and national government sa local government at nagiging parang bumabalik sa 50, 40 years ago na lumang politika na kung hindi ka kaalyado ng Pangulo ay durog ka at wala ka. Budget ka. Kung si First Lady pa. Go ahead, Attorney. That is why hindi maitatanggi that our freedom and our democracy are being threatened. And I call on my fellow lawyers sapagkat pagka nasusubukan, pag pinagtatangkaan at nanganganib ang ating kalayaan at ang ating freedom, ito po'y bibigay at magko-collapse kung hindi natin tutulungan at hindi tayo tutulungan at sasamahan ng mga ordinaryong mamamayan. Claro. And yung sinasabi mong bumalik tayo 40, 50 years ago, ang napapansin talaga, there's a pattern. Na kapag ka ikay nagsasalita at pinupuna mo yung kalabisan ng pamahalaan at ng mga naglilingkod sa pamahalaan, ikaw ay isasubject sa kung ano-anong political persecution. Exactly. Kailan pa naging bawal maging patas? Kailan pa naging bawal maging parehas? Kailan pa naging unfair to be fair? Yes. That is why ito yung mga nakapaloob sa ginagawa natin sa hakbang ng maisog to protect and defend the Constitution. Again,
It is not the Constitution ang may problema, kundi inflation. Yes. Hindi rin ang Constitution ang may problema, kundi ang graft and corruption. At hindi rin ang Constitution ang problema, kundi ang prevalence of drugs and drug addiction. Yun. Especially those that were accused and named recently na naglilingkod sa pamahalaan. And I renew my call for everybody, even in the private sector, mag-voluntary credible drug testing. At yung sa pamahalaan, para matapos yung agam-agam ng mga ordinaryong mamamayang kagaya ko, kagaya ni Ka Eric, kagaya ni Doc Lorraine, sumailalim po kayo sa isang bukas, lantad at parehas na hair follicle drug test. Yes. Final question and final message namin before ang pagpapasalamat in behalf sa Pilipinas ating mahal Attorney Victor Rodriguez, if the President himself sees it fitted na harapin ang problema sa drugs na ito at ayaw niyang tanggapin in public at hindi ito nawawala, is it legal for the President to go into leave of absence temporarily? 3 months, 6 months, magpa-rehabilitate, magpa-treatment, and then hindi naman siya magre-resign totally, pero nandyan naman kasi ang constitutional na power to continue the discharge of the functions is a leave of absence minimum for the President to take and undergo kung kailangan siyang magpagamot, or does it mean na kapag inamin niya at nabuking siya sa isang scientific hair follicle DNA type drug test, it will also be the end of his term as President? Attorney Victor. Well, I do not want to speculate on the outcome kung sakasakaling may sumailalim sa credible drug test. But what I'm sure of, yung hamon ni Pangulong Duterte na sa bayan na drug test ay standing. Nandyan yan. Nandyan yan. At yan ay nakakasa at yan ay nag-aantay ng katugunan. Na hanggang ngayon, bingi-bingihan sila. And whoever will take a leave of absence, pwede naman, because the Constitution is not dependent on one man. Correct. The Constitution will not cease to operate if somebody will take a leave of absence. Claro. So it's an option, even resignation. Tama po ba, Attorney Vic? Hindi yan seditious. Kapag ang mamamayan ay nagsabi, we don't believe that the President is still mentally capable and competent enough to lead the country, because scandalously, naniniwala sila that he is affected mentally, psychologically sa kanyang decision-making bilang the chief executive officer of the entire country and bilang Pangulo. How do you look at that na sinasabi nila kapag nagposisyon sa call for resignation, yan ay isang formula ng kaguluhan at seditious call yan? Walang seditious call. It is, I believe, as a lawyer, I believe it is within the protected sphere or realm of freedom of speech at yung ating pagpapahayag ng ating saloobin. Because we do not call for arms to overthrow the government. Hindi lang yun, dahil ito yung, sabi ko nga palagi, ito yung istoryang that just will not go away. It's a lingering story at hindi basta maipagpag dahil laging lumalabas yung aligasyon at accusation. At ang pinakasolusyon para matapos na yan at mapanatag ang loob ng mga ordinaryong mamamayan, pagpa-drug test yung mga nasa pamahalaan. Exactly. Pag nag-negative, di mabuti. Tapos, pag nag-positive, tsaka tayo mag-usap, may problema tayo. yun, klaro yun. Ma'am Lorraine, ang pasasalamat po natin kay Attorney Victor Rodriguez in behalf of Pilipinas ating mahal, at your final message for this episode. Yes. Before all of that, I heard very clearly what you and PS said, na magpa-drug test na talaga siya kasi yan ang clamor ng Pilipino. But I also want to go back to the dangerous, binabalik tayo ng Marcos administration sa trapo politics na parochial, small town politics na porket hindi ka taga Davao, porket hindi ka taga Ilocos o kalaban ka taga Davao ka, matatanggalan ka ng projects. Ang President, natutunan ko kay PRRD, ang Pangulo ay Pangulo ng buong Pilipinas. Kaya kahit nung panahon niya, yung Bicol na International Airport, ang kalaban niya noon, political opponent, was Leni Robredo. And yet, under the term of office of PRRD, dyan na tayo ang Bicol na International Airport. Diba? So, ganun talaga tayo dapat, Hindi na talaga tayo taga Davao o taga Mindanao o taga ganyan, kundi lahat tayo ay buong Pilipinas na. So, yan yung mark ng isang totoong Pangulo ng Pilipinas na Presidente ka,
ng mga taga-Talaingod, ng mga taga-Davao del Norte, at hindi ka trapo na nanggigipit ka porket hindi mo kaalyado. Okay. So, thank you for being one with us, ES, and for everybody who was here, at Eric. No? So, maraming salamat mga kababayan at nagkakaisa tayo dito. Thank you, Ma'am Lorraine. And alam ko, handa ka, natawagin ka, at ako, at si Attorney Victor Rodriguez na, hindi, mga bad shot yan sa akin. So, yun ang pambansang word. Mag-ingat ka, ma'am, kung saan ka man sa iyong schedule ngayon at sana magkita tayo. At maraming salamat for joining us towards the end of the program dito sa Pilipinas Nating Mahal, and all the best sa endeavors mo, ma'am. Invited ka rin pala sa April 24. Kasama po tayo dito sa Pilipinas Nating Mahal sa paglulunsad po ng No to US BBM Proxy